Malamig na umaga sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Middle East at sa lahat ng mga kapatid nating Muslim at sa lahat-lahat na nandito sa Mother Earth. So mga kababayan, dumating na sa bansa ang balabe ni Jovelyn Alvarado. Ang totoo niyang bangkay, ang totoo niyang katawan. So gusto ng pamilya niya na isailalim ito sa autopsy at ngayon isinasa ilalim na ito sa autopsy dahil nalaman nila na mayroon itong mga pasapasa sa katawan. At gusto rin nila kung totoo man sakali na may foul play, gusto nilang makamit ang hustisya para sa kanilang kamag-anak na namatay sa Kuwait dahil sa suffocation. Dahil lang sa bukor. Alam niyo yung bukor, yung papaalis ng mga papaalis ng mga malalansang amoy. At kahit ako, hindi rin ako naniniwala na basta na lang suffocation ang nangyari. Na namatay siya dahil hindi siya makahinga dahil lang sa bukor. Dahil dito sa amin, araw-araw kami gumagamit ng ganun para pampaalis ng mga masamang amoy. Lalong-lalo na yung amoy sa mga anghet, kilikili at kung ano pa, madalas ginagamit yun ng ating mga employer. O may mga party, ginagamit nila yung bukor o jamar or faham. Yun pa ang ibig sabihin. May iba pa yung ibang lingwahe. Niisip ko nga magdala ng pag-uwi ako kasi maganda talaga yun siya pampaalis ng mga masangsang na amoy. Lalo na yung mga mapanghe. Maganda yung bukor nila dito. Kaya hindi ako naniniwala na yun din ang ikinamatay niya at ang mga kasamahan niya dalawang Nepali. Kasi kung totoo yung nakakasuffocate yun, hindi natege na sana ako. Dahil ako yung tagagawa dito noon, ako yung tagabigay sa amo ko. At gumagamit din ako dito sa aking silid. So, hindi ko rin sasabihin na may foul play or baka may mga allergy, yung ganon, si Miss Jenny Alvarado. At hindi rin ako iniwala din na bukor yung dahilan. Dahil kung totoo talaga na nasuffocate siya doon sa bukor na yon, edi sana matagal na siyang nangyari yung sa kanya na suffocate siya. Dahil araw-araw kasi yung ginagamit, hindi lang taglamig. Sinabi kasi doon taglamig, hindi lang taglamig yung ginagamit. Araw-araw, kahit summer gumagamit ng ganon. Kung totoo man may foul play, sana makamit na ng pamilya niya ang hustisya. At sana rin managot na yung kung sino ang dapat managot. Dahil kawawa, 3 silang napaslang nung suffocation na yon. Yung 2 Nepali at siya. Ewan ko lang kung naibalik na rin ba sa Nepal o sa Kuwait ang labi ng Nepali. Basta ang importante, ang mahalaga is nandito nabalik na sa Pilipinas ang labi ng ating kababayan na napaslang dahil lang sa suffocation sa Kuwait. At sana kung may foul play, makamit na nila ang tamang hustisya. Muli sasabihin ko, mag-iingat po tayong lahat mga kababayan dahil iisa lang ang ating buhay. At higit sa lahat, mag-iingat tayo kung ano man ang ating gagawin na kung ikakapahamak man natin ito o hindi. Dahil nandito tayo sa lugar ng mga dayuhan. So, yun lang. Thank you. Maraming salamat.